Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, sup? What's good? What's poppin'? O nga pala, si Rafian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagbisita dito sa aking channel, sa pakikitambay at syempre sa pakikisama sa aking trip. Yun, ngayon lang ulit nakapagawa ng video dahil busy sa mga buhay-buhay. Pero yun, ayaw palampasin tong laban na to. Yun, wala ako nung day 2 kaya di ko to napanood na laban. Tapos parang kinabukasan after nung mismong event nung ahon, balita ko isa to sa mga magagandang laban na nandun. At yun din yung siguro yung isang day lang kung ba't in-upload din agad to ni boss. Kaya excited akong panoorin to. Ayun palampasin. Actually, parang ilang araw pa lang nung nilabas to. Parang ngayong araw nung sinushoot ko to ay Wednesday. Tapos nung Sabado lang to nilabas. Kaya siguro hindi ko muna to ilalabas agad. Siguro mga isang linggo siguro pagkalabas ng laban tsaka ko to ilalabas. Para respeto na din sa liga. Pero yun, ganun na nga. Bago, iling ko lang sa inyo, bago kayo manood ng mga reaction video, sana panoorin nyo muna sa official YouTube channel ng Flip Top. Doon nyo muna ispamen. Tapos pagka may mga palagay kayo na mga hindi nyo na-gets o gusto nyo ng kasama na parang alam mo na ang ganda ng banat tapos ikaw na hype ka tapos gusto mo malaman kung ganun din ba yung pairamdam ng iba, tsaka kayo manood ng reaction video. Pero supportahan nyo lahat ng mga MCs na gumagawa din ng mga gantong klase ng content. Yun. Supportahan nyo yung mga kung ano-anong ginagawa ng mga MC music o kung ano pa man. Pero ayun, panoorin nyo muna sa channel ng Flip Top bago nyo panoorin sa iba. Kaya yun, ganoon na lang. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Hindi ko na alam kung anong episode to. Tanggalin na natin tong text para hindi misleading. Yan, pero yun, huwag na natin patagalin para sa episode. Di ko na alam, ng Raf said, panoorin natin ang laban ni Poison 13 at ni GL. Yeah. Dito pa rin, The 10 Las Piñas. Pambitong laban natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa inyo lahat. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Let's go! Black Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Hype Beat, Pinoy Pawn Stars, Toywear, lahat ng tulong support. Yun, shoutouts nga pala sa Black Manila, sa Crown Manila. Yun, gusto ko rin palang i-shoutouts yung paninda nung tropa ko. Yan, hanapin nyo lang siya sa Facebook. Ganito ba yan? Yan. Ralph, pabango siya ng mga quality. Di pwedeng maangas ka lang. Dapat mabango ka rin. Kaya check nyo tong shop ng tropa ko sa Facebook. Pero yun, salamat sa mga lahat na sumusuporta. Pero yun, suportahan nyo din ang merch ng Flip Top. 7-4 Unhinged, Ulap, Shift, RX Panda, Box and Dose, Dark Horse Clothing, Linya. Salamat sa inyo lahat. Next year ulit tayo. Tuloy-tuloy lang to. Sa ganag ko! Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Poison 13. Kaya matitikman tunay na pagtingin di man tingnan. Shoutout sa Hypebeat, sa Real Jokes, kay Madam Erling Shaw, sa 3 o'clock. Shoutouts Glock 9, shoutouts Looney, shoutouts Omar Baliw. Yun, takay na yun yung pinanginayangan ko kasi Boss Benji, shoutouts sa inyo lahat. tumugtog daw si si Sa kaliwa na ba? fuck. Tumugtog daw si Idol Glock, tas di ko napanood, sayang. Leyte, represent para sa inyo. The reigning isa buhay champion.
Katotohanan ay may mga sandaling ang daling malunod sa mali ng purong daluyo mo purong sa sulong gugulong wala ngang tutulong hanggang sa gabi. Angas ng ano linya-linya XGL. Linya-linya ko lang. Asan lang yung isa? Check ko yan. Nanalo Let's ng go. Pointos, Poison 13, pinili niya mauna, si GL. Pakinggan natin 2 minuto, round 16 day 2, GL. Bawi! Royal Rumble game! GL versus Poison versus Mokojin versus Gregor versus Marcong Bungo na may style ni Batas, ni Looney, ni Tipsy Mot na may anagram, may multi pati train of thought. Sheesh! Kaso di ka royalty kasi wala kang inangkin. Kaya nga, jack of all trades kasi never naging king. Ano? KJ ba? May PTSD pa rin ako ng mga bara. Well, mga MCs, pag kayo daw ginaya niya, meaning yung style nyo maganda, yun ba admiration? Na kami inspiration? Hoy, wala kaming pake sa yung validation! Sino ka ba, ha? Ito yung tipong panay kopya lang sa klase, imbis na magbasa, nagnanakaw pa ng lapis na iba ang nagtasa. Kaya anong kakasing may saringgan kapag kumakasa, baka tune-in exam na written test sa cheating lang pumapasa. Kasi ayaw ko raw sa line marking, sa parody, mga well-rounded na bitaw. Well, hindi yan totoo. Yung ayaw ko ikaw. Kasi imbis insulto yung magnakaw, ginawa mong panangga. Kaya defensive yung tanga. I guess ganyan yung nangyayari kapag iniwan ng ama. O arkitekto tatay niya. Kaya inggit sa arkitek at sa mga drawing din nila. Sa sobrang inggit siya'y nagnanakaw ng mga blueprint ng iba. Oo lang iya. Kung si Glock 9 simpleng tao, ikaw simpleng gago. Pati Gregor na karakter galing din sa Lando. At si Gregor ay kawatan, pero di ka na kontento. Di lang pera yung ninakaw, pati buong konsepto. Kaya anong Mokojin? Baka Pinocchio na kumakahoy ng tula at imbis umaba yung ilong, kumakapal lang yung muka. Mokojin, iyong paborito, pero ikay dedo rito. Kasi napako ka sa kahoy parang Heso Kristo. At sa kanan merong Poison, sa kaliwa naman Gregor, na makikita ang labi. Kaya saktong Heso Kristo may magnanakaw sa tabi. At wala ng resurrection. Ito'y maaagnas ng buo, pinaghalo-halong buto, at dun masisilayan yung Marcong Bungo. Kasi tanggap ko na kaya niyang gayahin yung mga top 5 nyo, pero never siyang magiging isa sa top 5 nyo. Kasi tandaan, may Neil Armstrong dun sa buwan, may Newton din sa gravity. At pag sinabing Einstein, merong relativity. Pero sino nag-improve sa mga formula na binuod? Exactly. Kilala nyo yung pioneer pero di yung sumunod. Kaya ako. Solid. Kaya ako. Ice Water, MR, Husky Rough, Atom, Skillan, 30 at pinaghalo ko lahat. Ako'y uhaw sa potion. Yung tagay back-to-back, matinding devotion. Nalasing buong taon. Naubos na yung options. Kaya kita nyo na pambanlaw na lang yung poison. Kaya knock-knock! Ako yung kamatayang you've been looking for. Magtago man sa bahay, I will push indoors. Binubutas ko yung ceiling laging more and more. Pati walls ignored. At linampaso na kita. The floor is yours. Yeah! Like that, man. Nung una, yung siguro sa unang part ng round 1 ni GL, siguro dahil sobrang taas na nung expectation natin sa kaya niyang ipakita, di ba? Parang pag mga simplihan na lang yung bitaw niya na parang walang masyadong mind-blowing na mga
konsepto minsan parang hindi na natin masyadong na-appreciate, di ba? Parang ganun. Pero paano ba? Okay naman yung mga sa unang parte ng round 1 niya, pero parang katulad nung sa Hesukristo, 'di ba? Maganda naman siya dahil dun sa nakonekta niya sa may magnanakaw. Pero yung kung paano lang siya nun nabuo, parang gano'n, parang sa kahoy, 'di ba? Yung parang sa pako, parang gano'n. Pero yun, parang may hinahanap lang ako na parang pag sinabi kasing GL, 'di ba? Parang puta, ni-expect mo agad sobrang lakas, pero hindi naman yung problema nung sulat ni GL. Siguro problema na lang din natin na galing siya sa binadibag niya ako, tapos tinalo niya si Husky dalawang laban sa isang gabi, parang tasabay sa ahon, 'di ba? Parang lahat tayo nag-expect na mas malakas. Siguro mapapansin din naman dito sa mga tao na gano'n. Pero yung sa bandang huli na nung mga banat niya, puta, doon na nagsimula. Di ko alam kung saan pupunta yung sa Neil Armstrong, sa Newton, sa Einstein. Kala ko babagsak sa selfie bar lang na o kung ano man. Tapos biglang bumagsak siya dun sa kilala niyo yung pioneer, pero di niyo na alam yung sumunod, ganon. Ay yung konsepto na merong mga naunang gumawa, tapos kahit sino nang sumunod na gumawa niyan, kumbaga pili na lang yung makakilala sa kanya, ganon. Solid yun. Tapos yung sa Poison, alam mo na kung saan babagsak yung tugma niya, dun sa Devotion, sa ganyan-ganyan. Alam mo na nababagsak siya sa Poison, pero kung paano niya tinahi na sa sobrang dami niya yung na parang nakalaban sa nalasing siya, tapos pambanlaw na lang yung Poison. Ang ganda din noon. Tapos yung The Floor is Yours, solid din na ender yun. Kumbaga bagay na bagay siya na pang ender yun, especially kasi nga ender yun, round na ni Poison. Pero yun, malakas yung panapos na parte nung kay GL. Medyo nabitin lang ako sa umpisa, siguro nagpapainit pa lang siya. Pero yun, panoorin na natin yung round 1 ni Poison. Sobrang gusto ko itong mapanood kasi ang ganda ng mga naririnig ko dito nung pagkalabas sa mga kwentuhan pa lang ng mga tropa ko. Kaya, yeah. Yan, nabuhay na. Magyabang ka ng ganyan kung di ka tinalo ni 3rd D. Pinutukan lang ng Bisaya, nagmistulang saging. Sabi niya siya daw si Kristo, pues ito yung second coming. Poison 13 versus GL. Palugito masyado. Dahil maraming nagsasabing, ako dito ang talo. Ngayon niyo pa ako binabayas? Aburido na nga ako. Eh yan ang trip kong dinudurog. Paborito ng tao. Si Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-joke Tapos naka real jokes clothing. Sinyo nga di umubra nung nakipagtunggalian. Kinailangan niyang mag-joke para meron siyang dahilan. Siya nga nagulpi ng mabuti. Tas hahamunin lang ng newbie. Eh kahit hari ng tugma, palalamunin ko ng multi. Fuck you, Panginoon ng ilustrado, nangilag na makastigo, umalis dahil alam niyang walang kwenta batas dito. Trip ko din sana yung Apex, yung walang utang na loob. Kaso uma-attend na lang sa flip-top upang manood. Basta pag ako pamronta, si Galot hapdi at Roma, matagal nang may talo si Mot kundi kami magtropa. Hindi yun ultimate ni Zeus, ito'y pasmado na bibig. At ganon mag-call out GL, wag kang puro parinig. Kung naka-DND yung old gods, ba't panay ang papansin? At dahil tawag ng tawag, ba't daw hindi ko patayin? Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Utang ina niyo, sumagot kayo, pwede ba?
Tingin ko sa game plan mo pang week at kung diyan ka lang nag-stick, ako ngayon si Masked Magician na magre-reveal ng trick. Mula sa callback mong istilong di ikaw ang number one. Maang-maangang rapper yan. Kunwaring di pinulot yung idea ko sa Bomberman. Yung mamasapan no, pagpapalain na kay Raffian pumatay. Effective yon, yung kay Husky ba't palpak yung unang try. Yung rebat tungkol sa Virgin, para yatang tumamlay. Yan, napapansin nyo lang yung trap, hindi yung part na sumablay. Walang sinabi si Husking virgin ka. Pero pinilit mag-rebat para mapasok lang yung 6 rounds dahil next na nga si Raffian. Para ma-set up niya na round 4 yung unang banat niya sa round 1. Yung keyword mong inaasahan, hindi na nabanggit nung gago. Kaya nag-imbento ka na lang nung pumalpak yung unang plano. Tulad nung nakaraan, yung special quiz mong kinananon na ginaya daw ni JD, dyan ako hindi sang-ayon. Dahil doon si Antonym nagsalita ng di naglaon at malinaw niyang sinabi na hindi niya ginawa yun. Kung tunay kang galing sa future, ba't di mo matandaan lahat ng mga totoong nangyari sa nakaraan? Kung ganyan ang time traveler, marapat bang palakpakan? Iniiba yung past dahil may nagawang kapalpakan? Sanay ka sa time paradox? Sanay ka sa time paradox, yung tenga mo pakitoon. Katulad lang ni Doctor Strange ang nagawat naging tugon. Sa daming timeline na natalo mo ko't nagapi doon. Isa lang ang possibility matalo ka at eto yun. Okay! Now we're fucking talking, man. Let's fucking go, man. Round 1, ayun, I mean, ito, sa round 1, kung dun sa round 1, sa unang parte ng round 1 ni GL, medyo nahinaan ako. Ito naman kay Poison, yung sa gitna, dun ako medyo nahinaan. Pero dun sa simula at saka sa dulo, yun yung parang sobrang lakas sa akin. Siguro dun sa parte na nag-call out siya, ang angas ng mga pagko-call out niya kasi alam mong kaya niyang panindigan, 'di ba? Yung katulad nung kay yung umpisa pa lang, syempre, flex na agad yun, tinalo niya si Sinyo. Tapos na laro niya pa na pati yung hari ng tugma palalamunin pakakainin ko ng multi yon. Angas. Tas nung kay Mot, kung wala lang, kundi lang sana kami magtropa, ang angas din noon. Tapos, yun, dun sa part na, dun sa parang ine-expose niya yung mga plano ni GL dun sa pagtatrap. Kumbaga, siguro sa akin, personal na opinion ko, yung laban ni GL tsaka ni Husky, tsaka yung laban ni GL tsaka sa akin, hindi ko pa siya napapanood sa video. O kasi dati nung bata ako, nanonood ako ng flip top, pagka may gustong-gusto akong laban, siguro sa loob ng isang araw mapapanood ko siya mga 5 hanggang 5 beses sa isang araw, ganun. Ewan ko kung may mga tao pa ring nanonood na ganun ngayon, para makabisado nila yung mga parte na, halimbawa, yung katulad ng sinasabi ni Poison na dun sa Virgin. Yun, medyo natatandaan ko siya kasi, ayun nga, nandun ako nung live. Tapos, parang, yun, out of place yung rebuttal na yun ni GL dun sa Virgin, na nagme-make sense yung sinasabi ni Poison na parang pinilit nga lang. Pero dun sa mga part na halimbawa, yung, basta yung sa mga trap na nilalagay niya, siguro kung hindi mo siya pinanood ng madaming beses, may mga detalye ka doon na hindi mo matatandaan. Pero siguro sa akin, pagpapakomplikado na lang to dahil sa review. Pero yun, yung kay Anthony, matatandaan ko yun kasi isa yun sa mga naging controversial na parte ng laban nila yun ni JD, yung nag-imbento nga lang daw si GL ng angulo. Yun, isa yun, alam ko yun mismo. Kayo, siguro baka alam nyo din yun. Tapos, yun, yung kung siguro,
pwedeng maging sobrang lakas ng buong round ni Poison na parang walang dull moments kung lahat ng tao dito na naiintindihan nila o tawag dito, kumbaga hindi pa ganun katagal sa na nawala sa memorya nila yung mga laban na nagdaan ni GL. Ewan ko kung may pinapatunguhan ba yung sinasabi ko, pero basta parang yun, magiging perfect sana yung round ni Poison kung may parte na hindi dull, o siguro sa akin magiging perfect siya kung yun, kung pamilyar pa din ako, kasi tanga kahit saan nga mismo ginamit yung ibang mga linya dahil ilang buwan na din yung nakalipas, minsan hindi mo na din siya matatandaan, not unless pinanood mo siya na madaming beses. Pero para sa akin sobrang solid nung round 1 ni Poison, lalo na yung kay GL, parang round 1 lang yung yung dulo nung round 1 niya lang yung malakas, pero dito ay Poison simula pa lang papainit siya parang papataas yung enerhiya niya, tapos tangina yung tinapos pa siya nung Doctor Strange na yun, yung parang sinabi niya na bumabalik ka sa nakaraan, dun siya nagsimula, tapos nakonekta niya sa Doctor Strange na ito yung reality na mamamatay ka, yung ganun. Sobrang lupit nun. Solid na round 1 from Poison. Panoorin natin yung round 2 ni Gia. Yo! Medyo bitin. Parang rounds ko kagabi. De. Pero ba't daw ang dami kong battle? Maraming nagtatakabat. Ako nag-aabala. Kasi real talk, next year, ako'y nasa Canada na. At sinsuling laban ko na to, maybe for a while, hayaan nyo akong gawin yung mga di ko pa na-try. Personalan game! Babaero tong si Poison! Tungo kage grabe daw, at parang kage bunshin sa daming body count. Parang kiluwa, dukot puso, at pag yung chicks na dadala, magiging tatay siya ni Gon kasi biglang mawawala. Pinakamalibog na bayaw, ikaw yung worst cup. Yung negosyo tubigan pero uhaw sa thirst trap. Panaygaya sa batas pero bitin niyang simple plan. Kantot nanay pero dun lang sa single mom. O kantot lang walang commitment, Poison Pratel, yun ba ang way well? Mas delikado nga ang lason pag wala yang label. Tas proud ka pa, feeling alpha no? Kaso dudurugin lang kita gamit alpabeto. G! Simulan natin sa A. Ako'y A-game kahit laging busy. Ika'y sunog sa aking round parang nag-burn ng CD. Kasi ito ay easy. You can't F with me. Kasi G ang bida. And from G to P, yung gap ay kita. O G to P, gap. Ano, lokohan? Ba't nag-skip sa ulian? Nasaan yung H2O? E di nasa tubigan. H2O, tubigan, tutugma sa dulo. Konektado yan sa'yo kasi ang lakas ng tulo. Oo, kumonekta sa kantutan at sa manyakis na galaw. Pero balik tayo dun sa P, parang binabalisaw-saw. P, balisaw-saw, kasi tumitira ng marami. At sure na sure yan, walang pake sa numero, parang QR code lang. Pagka-scan, sunod sa order, dapat less greedy. Kasi pag pinilit mo, sunod sa STD. So if you think the V is virgin, yan ay victory. Akin na yung W, that's the way to be. At kita nyo yung Y, hindi to mystery, cause it's plain to see. Ako yung Alpha at Omega, ako A to Z. Amo, kada letra ko may tira, yan ay dapat tandaan. Whew! Pero walang X na binanggit kasi masasaktan ka lang. Ayaw kitang nade-depress. Wala yang layers. Ayaw kitang mag-overthink na parang glazers. At usapang mental health, gusto kitang mamulat
na paano ka madedepress wala kang utak. Kaya sa isa buhay, 5 beses nalaglag sa what if. Yung konsepto, gawin nating what if. What if sa laban yun ni EJ, siya'y nawala sa bara? What if sa'yo nag-choke si Abra? What if yung choke mo kay Six, kay Lax, kay Plari? What if di ganun kagrabe? What if di ka nag-stutter? What if di ka ng babae? Diba? Ang daming dapat na nangyari para masipat mo yung ring. O ang daming what ifs, parang pag-ibig ni Patring. Kaya nung Zoro, ako'y Akainu, yung lava'y ini-inject. Ako yung magma, sa magmahal tumutunaw ang effect. Ako yung magma sa magma. Mga tira ay direct sa chest o the enemy's attest. Kung si Ace, si Raffian, abay isisilid ka next. Walang tinitipid na flex. Pagkat ikaw naman si Luffy, yan ang similing the best. Pagkat kita nyo na meron siyang dinidibdib na ex. That's crazy. Solid yun. Yun, yung Ace tsaka si Luffy, medyo ano na ako dun. Pero, yun, maganda yung dinidibdib na ex na connecta niya pa rin dun sa dulo. Ewan ko kung totoo yung parte na magka-Canada siya. Pero, feeling ko, sinabi niya lang yun para masabi niya na gusto niya subukan yung mga gusto niya subukan kagaya ng pamimersonal para may connecta niya lahat nung sinabi niya na yun kay Poison. Ewan ko kumbaga kasi kay GL hindi na kumbaga hindi na bago yung ganong paraan ng pagsulat niya ng konsepto 'di ba yung ganun. Kaya ewan ko pero wala namang magbabago din dun sa lakas nung piyesa niya kahit totoo man yun o hindi. Pero yun, nagustuhan ko yung dun sa ABC. Akala ko kasi siguro dahil iniisip ko na parang magpa-flop siya dun sa parte na parang medyo para sa akin pilit yung G2P tas gap, yung ganun. Tas biglang nung kinonekta niya sa H2O, ayun, dun medyo, tangin na yung pala yung ano niya. Kaya solid yun, ang ganda din nun. Kasi hindi naman si GL yung unang beses na gumawa nung alphabet scheme, di ba? Kaya, kumbaga, malapit yun pa rin kung paano niya nagawa. Tapos yun, basta yung sa pagbaburn ng CD, solid yun. Tas yun, siguro dahil experimental GL yung sa round 2, siguro yun nga hindi lang ako din sanay na personal yung mga angulo na ginamit ni GL, 'di ba? Kumbaga kasi ayun nga parang lagi nating inaabangan sa kanya bar heavy na mga atake, tas hindi mga personal. Siguro yun din yung isa sa binanggit niya na ayoko kita mag-overthink parang mga Glazers, 'di ba? Parang konting lang ni GL may maiisip na agad yung fan base niya, pero wala naman doon, saludo pa rin sa fans ni GL kasi yun maganda yung mas nagiging aktibo yung community ng Flip Top dahil sa iba't ibang mga fan base na nabubuo, kaya sobrang solid din. Pero yun, mas feeling ko lang mas maganda yung round 1 ni GL kaysa sa round 2 niya. Mas kahit hindi ko masyadong natripan yung sa personal kasi parang pakiramdam ko hindi bagay sa kanya, pero habang tumatagal mas na-utilize niya ng maayos, kaya naging effective pa rin. Ewan ko lang kung sa mga susunod na mga laban niya tas ganun baka mas maging effective o baka hindi maging ganun ka-effective. Basta yun, pero solid yun, lalo yun sa part na yun, kumbaga siniset up, hindi mo yung dun sa X na part,
yung sa hindi niya binanggit kasi masasaktan kayo nga yung tungkol dun sa kay Patring, yung ex daw ni Poison, na dati ko pa din naririnig sa mga battles. Yun, tapos biglang sakto dun sa ayun yung sa kaya Akainu, yung dun nga sa kay Raffian, yung sa Ace, tapos si Luffy yung may dinidibdib na ex, di ba? Parang sobrang solid din nung pagkakatayi niya doon. Parang nung dahil doon, parang naisip ko na puta, sinulat niya ba yung buong round 2 niya para lang maikonekta niya lahat to dito sa may dinidibdib na ex. Diba? Parang sobrang sulit noon kung ganun yung paraan ng ginawa niya, na parang simula sa dulo tas pasugod lahat nung papunta lahat sa simula yung sulat niya. Ang lapit noon. Pero yun, solid yung round 2 ni GL. Mas maganda yung kaysa sa round 1 niya para sa akin. Pakinggan natin yung round 2 ni Poison. Sabi nila ikaw si Zeus, karakter ay binaboy. Habang ako si Mohoko Jin, inaasar nyo na sad boy. Ngunit di ko ramdam yung current kung paano dadaloy, lalo't di naman good conductor ng kuryente yung kahoy. Kahit alam mong insulator, ba't hindi pa rin pinigil? Kung nalufi si Inel, tsak mapopoison tong si GL. Anime ba gusto nyo? Pwes makinig ka ng mabuti. Bibigyan kita ng labang di marireview ni Looney. Ba't ko naman yun gagawin kung alam kong lamang ako? Haharapin kita imbes magpaulan ng palaso. Sasadyain ko pang tapakan mga trap na dala mo para makitang di man lamang nagkagalos pa ako. Balakid na may pagkatipsi, pinagsama pati bihes, periodic table no ni Flick G, sa'yo lang yung mas malinis. At kung na-break mo nga yung record, ba't wala ka dun sa Guinness? To make it clear, meron kang train pero hindi sa'yo yung realist. Rumespeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Rumespeto ka sa senior, hindi tayo magkarango. Parang Cardo lang kay Rambo, JB Sukal dun kay Django, Vios tsaka Lambo, Katana tsaka Tanto. Pag Tagalog na yung rhyme scheme, di mo kayang tapatanto. Kaya dapat lakasan mo, magtawag ka pa ng santo, sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando, at sa init ko ngayon mapipilitan ka magsando. Tang ina, lahat yun. Lahat yun para sa Sando. Kumbaga, tang ina, hindi ko na i-expect na babagsak lang siya sa Sando. Pero ang bigat lalo nung dating kasi ang ganda ng pinagdaanan. Di ba? Parang pag sinabi niya lang sa dalawang tugma yung sobrang init ko ngayon, mapipilita ka mag-Sando. Puta, parang may dating siya, may bigat siya, pero hindi kasi bigat ng kung paano niya nagawa dito, na putang inan, lupit no? Wag ka pa ng santo, sapagkat iba yung gulang pag talino galing kanto. Anong merit to the game, hoy? Magagaya ka kay Lando, at sa init ko ngayon mapipilitan ka magsando. Crazy shit. Ganon magmulti sa Tagalog. Hindi yung hati-hati na lang, nananabik na lang. Ito yung Zoro nung round 1, kararating pa lang. At kung bakit ko kinutya, siya ay pasimpleng inuga. Sa daming tutugma sa lang, yung lang sa lang tinugma. Lamang, yanang, yabang, parang, batang, walang, galang, barang, pamban, nyaga, langang, kanyang, kasang, kapang, atang, talang, kalang, kasang, ganyang, panangkalan, batang, tabang, tumugma ka ng di Ingles at huwag kang bastang mamanghalang! Ninervyos, sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning, iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro, huwag ka nang nang-aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating.
Damn. Sheesh. Crazy. Shit. Di ba, ang lupit. Akala mo talagang sa sobrang nervous niya, naging clumsy siya, nalaglag yung kutsara, di ba? Tapos, hindi, sa akin, ang galing lang kasi kung paano niya na-set up lahat. Kumbaga, para ma-refresh lang sa utak natin lahat, binanggit niya ng sandali lang yung scheme ni Poison ni GL na Zoro, na parang ito kaya ako nagmumulti na ganito, kasi para sabihin sa na sobrang babaw nung parang gano'n, parang sobrang babaw nung ginawa mong multi dun sa Zoro. Kasi ngayon papatunayan ko sa kung kaya ko mag-multi ng mas magaling sa na kilala naman natin si Poison na isa yun sa mga alas niya, kaya sobrang lupit na parang yun. Binanggit ko, kaya ako nagmumulti ngayon para patunayan sa na yung ginawa mo dun sa parte na Zoro. Mababaw lang yun, di ba? Parang inisip mo na kaya lang siya nagmulti para dun. Pero putang ina ko, dahil na-refresh na tayo, kumbaga meron na nag-trigger sa atin para maalala ulit natin yung idea ni Zoro. Pasok na pasok lalo yung kumbaga naging doble lalo yung impact nung wag ka nalaglag na yung, kahit malaglag yung kutsara, wag ka nang umasang may darating. Parang kasi narinig natin yung Zoro na ito yung Zoro nung round 2, kararating pa lang. Wala nang dadating kahit may malaglag na kutsara, na parang dahil sa nervyos lang niya. Tapos kung paano niya sinimula na papakainin kita ng multi, di ba? Parang putang ina, solid yun. Lupit nun, na parang akala mo yun yung isa sa mga bara na nalulupitan talaga ako. Kumbaga siniset up niya yung punchline pero nakatago, di ba? Alam mo yun, kasi lahat ng banat ni Poison papunta dun sa kutsara, nakatago sa lahat sa pagmumulti niya. Parang multi yung pinukosa niya, tapos binanggit niya lang sandali yung Zoro. Tapos yun yung magiging punchline, na parang putang ina. Yun yung mga malupit na mas doble yung tama na bara, kasi hindi mo inaasahan kung saan siya babagsak. Tapos pagbagsak niya sobrang lakas. Solid yun, tangina, solid na banat ni Poison yun, lupit. Kutsara ng multi. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung diyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning. Iinda at dadaing. Ano, nasa na si Zoro? Huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Teka lang, pinipicture na ni Direk. Ay, solid men, tangina. Pues gagawin ko tong impyerno, pero di pa ako kontento. Marami mang masalanta, walang pake, parang gobyerno. Habang nag-aapoy yung venue, doon pa ako magkokonsyerto. Cancel nyo yung ambulansya, ang tawagin nyo bumbero. All back, di ba? Huwag daw daanin sa presensya. Sabayan daw sulat niya, ay isa sa sentensya mo. Paumanhin lang at pasensya, tanggapin dispensa ko. Mali ka ng binabangga, akin na lisensya mo. Sinabayan ko sulat mo, tapatan mo presensya ko. That's fucking crazy, man. Come on, bro. Solid round 2 ni Poison. Pinakamalas na round so far sa battle na to. Kumbaga yun yung pwede mo masabi na 10-10 na round. Kumbaga kahit wala siyang jokes o kung ano man, pero sobrang
perpekto nung pagkakatahi ng round. Siguro dun lang sa may parte na parang akala mo nawala siya ng konti pero nakabalik pa rin siya, tapos yun mas malakas na yung sinundan. Kasi yun yung isa sa mga takot mo kay Poison eh, na parang baka mag-choke siya, sayang yung sobrang lakas niya na performance. Pero dito sa round 2 na to, sobrang ganda. Kumbaga ang ganda na nung round 2 ni GL, pero kung paano umikot yung round 2 ni Poison, na parang kala mo naka-focus lang siya sa multi o kung sa ano man, kasi doon nga siya talagang isa din sa mga magaling talaga siya doon sa paggawa ng mga multi. Kala ko din yun lang talaga yung patutunguhan ng round 2 niya, pero kung paano niya tinago yung buong setup niya para lang magamit niya yung kutsara, sobrang lakas noon. Tas yung sa Ender, pag ganun kalakas yung momentum mo, parang nasa zone ka na kahit anong bitawan mo, putang ina, basta wag ka na lang magkamali. Paangat na ng paangat yung momentum mo, kaya solid na yung kakalabasan nun. Solid na round 2 ni Poison. Wala akong masabi. Ang ganda nung pagkakagawa na. Pakinggan natin yung round 3 ni GL. Tignan natin kung paano siya makakabawi. Even though alam ko na kung sinong panalo dito, pero tignan lang natin yung round 3, di ba? Kasi yun nga, laban pa rin talaga to. Yo! Ribat lang. Alam nyo ba kung bakit tumatatak yung mga multi niya? Kasi palagi niyang sinasabing nang mumulti siya. Sample, alang-alang sa pangalang, a few moments later, magmulti ka, tangina ka! Tangina mo rin. Diba? Maikli yung rounds plus konting punchlines equals paano pahabain? Well, obvious na. Kailangan mong mag-rhyme scheme kasi no choice ka. Yo, pero ito. Surprise quiz from Arik. Boss. Yo. Okay, game. Ito. Natupad na yung plano ni GL nung laban namin, na sabi basta may nakapagsabi sa nabasa ko somewhere na yung sa bara parang ang dami niyang inabutan no, na parang pag nagkamali ako ng rebat pwede niyang bunutin lahat ng bara. Tas si boss daw meron. Ewan ko, totoo yun. Ako yung magbabanggit ng mga laban niya, tapos i-recall nyo yung mga linyang ng marka. Game! Ito, yung mga gantong set-upan, medyo delikado to. Risky yung mga ganto, lalo't sobrang lakas ng pinanggalingan na round ni Poison. Pag hindi naging effective tong surprise quiz o gimmick ni JL dito, delikado to. Kaya tingnan natin kung paano siya maglalaro. Poison versus Elvis. Poison versus Damsa. Poison versus Husky. Poison versus Plasma versus J-King versus J-Clown versus Sernan. Teka, baka sabihing madaya at ako'y nagbabasa. Blanco yan, aba! At gets na ng madla. Ano mga linya ng marka? Ang sagot doon ay wala. Paano? Halos lahat ng laban mo ay walang ambag sa narrative. Kahit maraming nabaon, kaya papel mo din sa ligay na natiling patapon. So you think you're spitting sharp? Kaso ako, I'm hitting smart. Magagaya mo yung current pero di yung killer spark. Ikaw may winning mark, pero ito ang bitter part, na kung ito ay anime, ikaw yung filler arc. Ikaw yung pwedeng i-skip except kung big name yung kalaban. Ikaw yung asido sa veteranong nagtatanggal kalawang. Ikaw yung poison na naman, wala bang bago sa larawan? Kaya doon ka lang sa underground nagiging karangalan. Oo, Markong Bugo sa underground, sumusuporta sa pagdayo. Pero bungo sa underground, meaning patay na yan sa tao. Paano? Panay stumble, panay choke, puro petics lang. Kaya hectic yan. Ikaw yung tae na support septic tank. O average lang, 6'7". Alam nyo yung meme? I mean, saktong 6'7" equals 13.
Oo, kaya tong 13 ay na 11. I will make him think na ito ay underground. I will plague his dreams. Kaso, ito ay the upside down. I will break his limbs. See what danger brings. Patay ang 13 sa 11. Ito'y Stranger Things. Kasi oo, ikaw yung di nauubusan. Sakto, hanggang ngayon wala pa rin masyadong ewan ko, depende na lang din sa nanonood ng Stranger Things kasi hindi ko na din pinapanood yung latest season. Pero tanda ako nung sa sunugan, parang may binanat ako doon na na linya tungkol kay Vecna. Parang isa din siya sa yun, sa main villain sa Stranger Things. Tapos na hindi ko makakalimutan comment about doon ni Idol Flick G is parang dapat yung maraming makakaalam na mga tao. Halimbawa, hindi naman masyadong pamilyar yung tao sa Stranger Things o kay Vecna during that time, siguro nung pandemic. Tapos iniisip ko noon paano kung sa mas malaking crowd ko siya i-spit, baka mas malaking chance na may ma-gets. Pero evident dito na hindi pa rin ganun yung ano. Kumbaga, ayun, katulad ng IGL, 'di ba? Syempre, pakiramdam niya sobrang lakas nung Stranger Things na 'yon nung habang ginagawa niya. Pero dito hindi siya masyadong umepekto kasi siguro dahil din sa hindi ganun kadami yung pamilyar dun sa reference na 'yon. Pero kung pamilyar sana, mas malakas yung impact nun. Yun nga yung sinasabi ko nung last na review ko na nakadepende pa rin sa makakagets nung reference yung lakas niya, 'di ba? Parang ganun. Kahit para sa'yo malakas, pero dapat alam din ng iba, ganun. Tsaka, halimbawa, naging sobrang lakas nung epekto nun, tapos di man alam ni Poison, pero malakas. Wala siya magagawa. Kaya, yun, depende talaga sa reference. Kumbaga, ang pagpili ng reference sa battle rap, kumbaga minsan sugal din siya na akala mo sobrang lakas na ito, pero paano pag hindi pala nila alam? Eh di, paano pag naglaan ka ng mga three rhymes doon o 4 rhymes doon, eh di sayang na agad yung parte na yun. Kaya, yun, dapat magaling din sa pagpili o kaya dapat malakas. Pero di mo lang alam. Oo, di nauubusan pero konti yung laman. Kaya consistent malamang kasi maraming kulang. Consistent malamang kasi maraming Yan ang kulang. nararamdaman At iba niya. yung di nauubusan sa laging full tank. Kasi sige, ikaw na pinakamasipag na MC. Oh, si Gagong mo CGL bro. na. Malamang masipag ka kasi trabaho mo to. Ikaw yung butler 24/7 na may 38 at 45. Tas iyayabang mo sa amin na may trabahong 9 to 5. Diba? Para kang isdang nagyayabang na kaya mong lumangoy sa mga dragon na sumisisid at bumubuga ng apoy. Gets? Ito ang iyong dimension. Pero nahuhuli ka at sa iyong domain expansion ako nagdudumina. Ikaw yung full-time battle rapper na diabot ang highest tier. At ako yung part-time dito pero employee of the year. Kaya kung si Cripply, nag-champion nang wala sa isabuhay, ako, ibang klase to dumali. Ako naman nag-back-to-back na isang beses lang sumali. At saktong next year, sa Canada, sa pagtingin ko paglabas, ay pwede na siguro na hantingin ko yung batas. At sa ibang old gods dyan, leche, ano kayo siniswerte? Abay, pas muna ako. Wala munang laro. Di pwedeng GL agad. Warm up muna kayo. At ikaw, bumatil ka taon-taon, umaga-gabi. Sa Pinas, sa Taiwan, kung ganon kadali. Sa buwelta sa ahon, walang may pake. Overexposed na yung lason, immune na kami. Yun, round 3 ni GL, ayun nga, ayun yung isa sa mga mahirap na bagay din na kalabanin, yung isa sa
sobrang lakas nung round na pinanggalingan mo. Kumbaga, pinanggalingan nung kalaban mo, diba? Parang tas ikaw nababanat. Isang mataas na bundok na pagka hindi mo nasabayan yung pacing na ginawa niya para maakyat niya yun, puta may iwan ka doon. Katulad nung laban namin ni GL, di ba, na parang pinauna ko siya tapos nahirapan na kagad akong habulin yung round 1 niya na round 4 nga daw, tapos nung round 2 niya na yun doon na ata yung Zoro sa round 2 niya, mas lalo akong nahirapan ng habulin yun. Kumbaga dahil sa momentum na iniiwan nila, parang ang nangyayari, kailangan sobrang lakas ng maging sulat mo para matapatan mo yung banat na yun. Kaya putang ina, yun yung naging kalaban din ni GL dito, kasi kadalasan pag may mga laban siya yung laging nagiiwan ng marka sa kada round niya. Pero nangyari dahil sobrang lakas ng round 2 ni Poison, kumbaga naging kalaban niya na din yung momentum na yun, kailangan niya na ding habulin, sabayan si Poison doon. Pero feeling ko maganda naman yung mga bandang huli ulit niya, maganda naman yun. Tas yun sa part nga nung sa tumatak na linya, yun nga sinasabi ko na medyo risky siya bukod sa sobrang lakas ng round ni Poison. Delikado na yung mga gantong gimmick sa gantong stage nung laro, kasi parang third inning na, kumbaga third quarter na, kaya dapat bugbugan na. Pero depende pa rin siya sa gimmick na bibitawan. Pero yun nga, para sa akin yung round 2 ni GL, ewan ko kung ramdam niya na din yung pagkauga, kasi medyo parang pakiramdam ko siguro nanghihina na din siya dun sa enerhiya niya, di ba? Parang ganun. Ewan ko kasi medyo paus na siya, mahalata mo din sa boses niya. Kaya ang hirap na din sumigaw-sigaw nun. Kasi pagka kasi nasa stage ka, puta, nakakapagod din siya. Kaya meron ka din dapat technique sa kung paano mo i-save yung energy mo. Ganon. Kaya mahirap din, hindi din siya basta-basta lang na magsispit ka, magsisigaw ka dyan, hindi lang yung ganon. Kaya mahirap din. Pero yun, solid yung material ni GL, pero sa tingin ko lang mas nangingibabaw sa ngayon yung mga banat ni Poison. Kasi kung sa ibang halimbawa laban ni GL, sinabi yung kung si Cripply hindi nagkampiyon ng hindi sumasali sa isa buhay, ako magkakampiyon ng 2 beses kahit di sumali ngayon. Parang mabigat pa rin yun kung paano may isipin na nalaro niya. Pero yun nga, kumbaga hindi siya sapat para daigin yung round 2 ni Poison. Kaya yun, siguro naka-apekto din sa kanya yung dito, naka-apekto na naman yung expectation ng tao, di mo din talaga kasi pwede may kailangan na sobrang lakas ng material ni Poison. Pero may round 3 pa, yun. Kaya ito na siguro yung pwedeng maging pako sa kabaong. Kaya tignan natin. Round 3 ni Poison. Okay. Mr. Employee of the Year at doble ng binabayaran. May battle daw kahapon yan, hanggang ngayon inaasahan. Ang lupit-lupit at kung sino-sino nilalabanan. Paalala lang, tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Kahit ano pang liga yan, ako ay mapapapayag. Kung may pangalan o wala, di ako nababagabag. Kung totoong kaisa ka sa mga nagpapalakad, gawin mo din sa minor league nang di ka nagpapabayad. Di lamang utak ang taglay, may puso din kasi yan. Dahil may bayad o wala, ako'y hindi nagsilan. Magre-retirong hindi pera ang naging basihan. Mapapasabi ka na lang ng tanginang legacy yan. Ang makalaban mo ako ay inasahan mo ng grabe. Di mo nakita to sa future, hinintay mo lang mangyari. Nung isa buhay, tayo dapat magkalaban at si EJ doon kay Lip. Kaso last minute siya'y nag-back out at si JD pinalit. Kaya yung match-up ay narambol at yung sulat niya nag-flip. Sayang yung water station angle kung di mo mababanggit. Dati mo pa akong sinulatan.
Di mo lang matapon-tapon. Ululbistado na kita, tagal mo na akong hinahamon. Buwelta balentong 10 pa lang, kaso si Arik di sang-ayon. Silip kalaban mo tapos round mo umikot lang sa lason. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para lamang pumatay. Anong para pumatay? Di mo na-research ng maigi na ang lasong yon ang siyang tumapos sa kanyang sarili. Ginamit pampatiwakal nung siya'y natalot na pornada. Di dahil may pinatay, merong nilasot kinulata. Maluloko mo yung crowd, pati huradong kinontrata, di yung tao na kung bakit may tattoo ni Cleopatra. Kung talagang galing sa future yung linyadang dala mo na nagsasabing matatalot, malalait mo ako? Bakit ako ang nakaisip na magpatato nito at inadya ng panahon para magamit ko sa'yo? Kaya huli ka balbon, tanga, para kang gago. Nagsabing siya ang current god para manarantado. Sablay naman pala yung bars, tsaka mga kathamo. Ganyan ang Diyos pag nasa lupa, nakakatawang tao. Tsak maluloba tong si Zeus. Kailangan niyang muling mag-charge. Mag-Greek mythology ka pa at lalong pagbutihan pards. Kahit na magtawag ng Diyos ng malinlang muli ang judge, hindi yan aabot ng 13-12 lang ang Olympian gods. Hoy Zoro! Ikaw ang nasugat sa katana na kagat-kagat mo. Hindi ako nag-anime, ikaw ang natrap sa trap mo. Yo, what's up mga Glazers? Salamat sa pambabas niyong malala. Magsama-sama kayo sa comment section. Manatili kayo sa baba. Di man alam kung para santo. Di man alam kung para santo. Saksi ang Diyos at mga santo. Ako na gumawa ng di mo magagawa ngayong gabi. Yun ang manalo. Damn. Yun yung mga laban na solid, mga kung sabi ni boss na panalo tayo lahat, pero isa bukod pa doon yung alam mo yung pakiramdam na parang katulad nung nangyari kay Pistol tsaka kay J Black noon. Tangina, parang lahat siguro tayo, puta, parang ang hirap talunin ni Pistol. Kumbaga walang makakatalo kay Pistol nung panahon na yon. Pero nagawa ni J Black yung imposible nung panahon na yon. Tas ngayon lalo parang si GL yon, katulad nung nasa damit niya, pa-ascend siya ng pa-ascend. Kumbaga akala natin nung nag-champion siya medyo magpapahinga siya, pero pagpasok pa lang ng taon, 2 laban sa gubat, 2 laban ng buwelta, 2 laban nung ahon, tas puro paangat. Pero yun yung isa, lalo kay GL na parang putang ina, sobrang hirap talunin ni GL. Ganun sa akin, lalo taka na personal na experience. Kumbaga, pero iba kasi yung kartada ni Poison talaga, di ba? Pero kung on paper GL versus Poison, parang medyo maglilin towards kay GL kasi alam mo kung gaano siya kagaling, tsaka kung gaano siya ganda umisip ng konsepto. Pero ayun, pwede mo ding isipin na sa sobrang tagal na ni GL na namamayagpag, hindi pa rin sila naglalaban ni Poison. Baka may mga idea na nalaman si GL. Tapos especially nandun na din si GL sa punto na pwede siyang pumili ng kalaban niya na baka nakahanda na siya sa pwede niya sabihin. Pero putang ina, kung paano ginawa ni Poison, kung paano dinala ni Poison yung sarili niya sa laban na to, sobrang lupit. Nung round 1 medyo hindi pa ako naniniwala dun sa sinasabi na parang tangina, sobrang lakas ngayon. Pero nung round 2 tsaka 3, yun na, putang ina, sobrang ganda nung pyesa ni Poison. I mean, respeto pa rin kay GL, kay Champ. Sobrang ganda pa rin ng pyesa niya. Pero sa araw na to, sa gabi na to, para sa akin, mas malakas yung dala ni Poison, mas naging epektibo
siguro yun, dahil nga sobrang ganda nung ginagawa ni GL, para may parte na lang din na aantayin mo siya kung kailan siya matatalo. Tas ito, nangyari to ngayon, kaya parang siguro sa mga nag-aantay satisfying yun. Pero ang lakas nung ginawa ni Poison dun pa lang sa round 2 niya, kung paano niya tinago yung setup. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang parte ng laban na to. Sobrang ganda nung pagkaatago niya, tapos basta lahat ng mga angulo, lahat ng mga puntong ginamit niya, sobrang lakas, sobrang ganda. Kaya saludo ay Poison. Props pa rin kay Champ. Solid na laban. Ang ina, solid, panalo tayo. Yun, pero maraming salamat sa inyo. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Comment kayo dyan kung anong battle yung gusto nyo pang panoorin natin. Lagi kong sinasabi na pipilitin ko na maging active, pero hindi ko naman magawa. Pero ngayon pinilit ko na, inubliga ko yung sarili ko. Pero yun, susunod ulit, kita-kits. Wag sana yung manawa, suportahan nyo yung mga hustle nga ng mga MCs, yung mga music. Ayun, maglalabas pala ako ng clothing. Yung suot ko sa laban namin ni M-Site, malapit ko na siyang ilabas. Antayin nyo yan. Supportahan nyo din yun pag lumabas. 66 pieces lang yun. Hindi ko pa alam kung magre-restock ako, pero bala na kung anong mangyari pag naubos. Pero supportahan nyo yan. Supportahan nyo yung music. Supportahan nyo yung mga gantong content ng mga MCs. Pero katulad nung sinabi ko, panoorin nyo muna sa main channel ng Flip Top. Para yun, tayo pa rin yung mayagpag sa buong mundo. Tsaka isa na lang din yun sa pagpapakita natin ng respeto at suporta pa rin sa Flip Top. Kasi ako, personally, kung manonood ako ng lamang katulad nito, so talagang panoorin na focus siya. Tas manonood ako ng reaction video pag pag feel ko na lang na parang gusto kong makita yung reaction nila sa banat na to, kaya yung ano kaya naramdaman nila kasi ganito yung naramdaman ko sa banat na to, ganun. Kaya yun, sana supportahan nyo muna sa Flip Top bago nyo panoorin sa iba. Pero yun, maraming salamat. Ano ba, kita-kits ulit tayo sa susunod. Kung nga pala si Rafian, abangan nyo yung palabas ko na clothing. At ito ang Raf said, I'm out.